something important, no? Kumbaga itong verse na ito, yung 31 verse 28, kumbaga sinasabi sa atin yung pagiging isang ina, no, ay nagke-create siya, no, ng panghabang buhay na impact sa kanilang mga anak, no? And one day, no, darating ang araw na yung kanilang pagmamahal, no, yung disiplina ng ating mga ina, ang kanilang mga panalangin at kanilang mga sakripisyo ay makikilala, no, at maaalala. Ayan. But let's be honest po, no, na yung pagiging isang ina, no, hindi siya madali, no? Kahit nga sabi pong ang isang even no sa ano natin, panahon natin ngayon, no, na may mga working moms, no, may mga housewife, no, regardless kung ano man yung status ng isang nanay, no, isang asawang babae, hindi ito madali, no, hindi isang madali ang motherhood na tinatawag, no. Sige, next slide, no. Yan. So there will be days of joy, no, na talagang masayang mga ina, no, pag nakikita nila ang kanilang mga anak, and there will be days of exhaustion, no, na nakakapagod dahil lahat, no, gawaing bahay, pag-aalaga ng anak, problema ng mga anak, problema rin ng asawa, problema ng paligid, lahat siguro, no, ay dinadala ng mga ina, no, sa kanilang buhay. And there will be moments of pride, no, na kung ano man yung na-achieve ng kanilang mga anak, yung mga nakikita nilang development ng kanilang mga anak ay kinatutuwa, no, at kinasisiyan ng mga magulang. And there will be moments, no, may mga panahon na even yung mga mother, no, in their silent way, no, ay na parang nadudurog din sila, no, kapag may mga problema, no, di atin alam na sila ay umiyak, no, sa kanilang mga panalangin, no. Hindi man natin nakikita, and there will be moments, no, na dinadala yon ng mga ina. Yet sa lahat ng ito, no, lahat ng panahong ito, ang Panginoon ay kumikilos sa kanilang buhay. And today, kaya titingnan po natin yung tatlong truths, no, doon sa binasa natin about sa chapter 31, na kung saan makikita natin na ang mga godly mothers, no, yung mga magulang na talagang sumasamba sa Panginoon, sila ay pinagkatiwala ng isang banal na pagtawag, no, at ang kanilang pananampalataya ay humuhubog sa kanilang mga anak, at ang pamanang ito, no, na iniiwan nila sa kanilang anak ay tumatagal pang-abang buhay. Ayan. So punta po tayo sa ating unang point. Ayan. So una is motherhood is a divine trust from God. Ayan. So yung unang verse po natin, no, let's open our Bible sa Psalms chapter 127 verse 3. Yan. So, Psalms 127 verse 3. So, sabi po dito, children are heritage from the Lord, offspring a reward from Him. No? Dito, malinaw, no, na sinasabi ng Word of God na ang mga anak, no, ay hindi, kumbaga, di lamang limited, no, dun sa natural way ng mundo, no, na dahil tayo ay may kakayahan, no, yung mga ina ay may kakayahang magdala ng anak, ay yun na lamang, no, yun na lamang ang proseso. Ngunit sinasabi dito sa Psalms, no, sa awit, ay ang mga anak ay heritage, no, mula sa Panginoon. Ito ay isang bagay na ipinagkatiwala sa mga magulang. Ayan. So therefore, no, dito makikita natin na ang mga kabataan ay regalo mula sa Panginoon. At ang bawat kabataan ay ipinagkatiwala, no? Ipinagkakatiwala sila ng Panginoon. Hindi lamang, no, isang parang natural na nangyari, kundi isang banal na pagtawag mula sa Panginoon. So to expand further, no, kung papaliwanag ko pa po ng malalim, no, yung banal na pagtawag na ito. So kung pupuntahan po natin sa Genesis chapter
33 verse 5, no? Sinabi doon ni Jacob, no, nung nagkita sila ni Esau kasi matagal silang hindi nagkita eh. So, nung nagkita si Esau at si Jacob, tinanong ni Esau si Jacob, no, sino yan? Sino yung mga kasama mo? So, sabi ni Jacob sa kanya, the children God has graciously given to your servant. No, na ibig sabihin, even in the Old Testament, no, even yung sa Lumang Tipan, ang mga tao during their time ay kinikilala, no, o tinitignan na ang mga anak ay isang biyaya mula sa Panginoon, no. Kaya sa panahon, no, na tayo ay nakaka-receive, no, or may makikita tayo na mga magulang, no, especially mga mother na nakaka-receive ng anak, no? It is a way that God is saying na I trust you with this life, no? Na ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay na ito. Yan. So, tignan po natin, no, yung isa pang example sa Bible, no, when it comes to motherhood, no? Aside from receiving children as a gift, no? Ano yung meron, no, sa pagiging ina, no, at sa Panginoon, no. Tignan natin yung buhay ni Hana, no. So kung pupuntahan po natin yung 1 Samuel chapter 1 verse 27 to 28, sinasabi po doon na kung babasahin po natin, no, let's open our Bible. So sinasabi po doon, I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked. So I give him to the Lord, no? So makikita natin, no, alam naman natin yung background, no, ng naging buhay ni Hana before niya natanggap si Samuel, no, bilang isang anak, no? Kumbaga nandun talaga yung naghintay siya, no? Hindi niya alam kung magkakaanak pa siya, no? And yet ibinigay ng Panginoon si Samuel sa kanya. At ano yung ginawa ni Hana? No, ano yung ginawa ni Hana? That maybe most of us, no, hindi tayo aware, no, na ganun pala yung bagay na pwede nating gawin. So sabi dito, because Hannah understood something that many people might forget, no, or hindi sila aware, no, na ang mga anak na ito ay galing sa Panginoon, no. Kaya si Hannah, no, na talagang na-appreciate niya, no, yung miraculous na paraan ng Panginoon, no, na natanggap niya si Samuel. Ganun din, no, ibinalik niya, inoffer niya si Samuel, no, sa work ng Panginoon. Kaya kung mababasa po natin, next bro. Yan, next. Ayan, so kung babasahin natin yung hanggang verse 28, no, sinasabi diyan, so now I give him to the Lord, for his whole life he will be given over to the Lord, and he worship the Lord there, no. Na si Hannah, no, nung natanggap niya si Samuel bilang anak niya, inoffer niya pabalik, no, yung buhay ni Samuel para sa Panginoon, no, na sinabi ni Hannah dito na sa temple na ito i-offer ni Samuel ang kanyang buhay, no. And that's what yung matututunan natin, no, doon sa mga binasa natin kanina, no, na ang matututunan natin, no, ay una, yung mga anak, no, ay hindi sila aksidente, no. Yung mga anak po na kasama natin ngayon, no, ay hindi lang biglang dumating sa ating buhay, kundi ito ay pinagkatiwala ng Panginoon, no. Ibinigay ng Panginoon upang muling ilapit sa Kanya, no. Kaya nga sasabi dito, your children is also your responsibility, no, not just to raise them, no, hindi lamang sila hayaang lumaki, no, ngunit sila ay iyong gagabayan pabalik sa Panginoon, no. Sila ay lumakad patungo sa pagkilala sa Panginoon. At ano po ang ibig sabihin, no, ng mga bagay na ito, no, na sinasabi sa atin ng mga binasa natin kanina, no. Na una, that we must pray, no, tayo ay manalangin, no, sa ating mga anak, no. Ang mga ina ay talagang patuloy, no, na ipanalangin ang kanilang mga anak. Pangalawa, no, let's dedicate our
children to the Lord, no? Na yung mga bagay, no, na or paraan na mas makikilala nila ang Panginoon, doon natin sila ipakilala. And lastly, no, sabi dito, raise them with purpose. No, katulad ni Hannah, no, sanggol pa lamang si Samuel, ay doon na niya pinakilala o doon niya na itinatalaga yung buhay ni Samuel, no, na siya ay sasamba at magbibigay ng kanyang buhay sa Panginoon. Yan. Kaya makikita natin, no, na yung buhay ng isang ina, no, hindi siya kumbaga sa paningin ng Panginoon, no, especially those godly mothers, ay hindi lamang, no, sa kumbaga responsibility nila na tignan ang kanilang mga anak, but to ensure that yung kanilang mga anak ay may kilala ang Panginoon, no. Kaya dito, no, makikita natin na if ang mga ina, no, ay ipinagkatiwala kung saan ipinagkatiwala ng Panginoon ang mga anak, no, then ang question dito ay ano yung bagay, no, na nagbibigay, no, ng kapangyarihan sa mga mother to do these things, no, na gawin yung mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. So sabi dito, ang mga ito ay dahil sa kanilang pananampalataya. Ayun, sige bro, na lang, next na lang. Ayan, so dito, no, makikita natin na sinasabi dito na hindi lamang, no, ibinigay yung mga anak sa kanilang mga ina, no, kundi siya ay pinagkakatiwala ang kanilang yung kaluluwa ng kanilang anak, no, sa mga mother na meron sila. Ay, next ulit, bro. Ayan. So yung power, no, na pinagmumulan, no, na nagbibigay, no, ng paraan upang magawa ng mga mother yung mga bagay na ito, no? Kasi kumbaga hindi lamang simpleng bagay, no? Even kahit tanungin po natin yung mga mother natin, no, madali bang i-invite yung mga anak natin, no, na mag-church, no? Baka sa paggising pa lang, no, paggising pa lang ng 7 ng umaga, ang hirap na. Hirap na. Pero iba yung instinct ng nanay, iba yung care na meron yung nanay. Di talaga aalis yan ang hindi nila kasama ang kanilang mga anak, no? And that's what their faith, no, can show us, no. Ito yung nagagawa ng faith ng mga magulang, no. Kaya nga kung pupuntahan natin, kung bubuksan natin ng ating mga Biblia sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, no, maaalala natin dito yung pagkilala ni Paul, no, yung pag-recognize ni Paul sa grandmother ni Timothy at ang kanyang mother na si Eunice. No, yung grandmother ni Timothy na si Luis and yung grandmother niya si Eunice. So sabi po dito, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, no? So maalam naman natin, no, even hindi galing sa letter ni Paul to Timothy, no, even sa other letters ni Paul, no, na kung ano yung bagay, no, na naitulong ni Timothy or ano yung kumbaga naging role ni Timothy, no, to our faith, no. Kung si Paul ay nakagawa ng malalaking bagay, no, para dun sa kung anong merong faith tayo ngayon, no, ganun din si Timothy, no. Isa siya sa mga naging kumbaga naging minister, no, na humalili kay Paul, no, nung nakulong na siya, no. Kaya yung mga bagay na ito, no, nire-recognize ni Paul, no, doon sa liham niya kay Timothy. Ngunit, no, before Paul recognize, no, yung faith na meron si Timothy, kinilala muna ni Paul, no, yung pinagmulan ng faith na ito, no, which is yung kanyang grandmother at yung kanyang ina, no, na si Eunice. Kaya makikita natin, no, dito na ang pananampalataya pala ng isang ina, no, can be passed on to another generation.
Ayan. So dito, no, makikita natin na yung faith, no, na meron ng isang ina ay tinitignan, no, ng kanilang mga anak. Kaya nga ang term po dito, yung faith is can be passed on, no, to another generation, and hindi lamang ito itinuturo, no, not just taught but caught, no. Kumbaga ibig sabihin, ang mga anak, no, ay laging nakatingin sa kanilang mga magulang, no, especially sa mga mother, no, na mas kasama ng mga anak, no, while yung mga tatay nagtatrabaho, mas kasama nung mga anak yung kanilang ina. At nakikita ng kanilang mga anak, no, how they pray, no, nagpe-pray ba yung kanilang mga ina, how they speak, no, paano ba nakikipag-usap ang kanilang mga ina, no, paano sila humawak ng problema, no, paano sila mag-handle ng problema, at kung paano nila pinagkakatiwalaan ang Panginoon. Kaya, no, kung babasahin natin yung sa Proverbs chapter 22, ayan, so Proverbs 22 verse 6, no, sinasabi dito, start children off on the way they should go, no? And even when they are old, they will not turn away from it. No, na once na nakita talaga ng anak na ganito yung ginagawa ng kanilang mga magulang, mas na-acquire nila yun eh, mas nakukuha nila without saying any word, no? Kahit hindi magsalita ang kanilang mga magulang, no, especially mga mothers, mas nakukuha yun, na-imitate yun ng kanilang mga anak. And same, no, doon sa Deuteronomy chapter 6, no, verse 6 to 7, where, no, sinasabi ng utos ng Panginoon, no, sa mga Israelites during their time, na sabi dito, this commandment I give you today are to be on your hearts, impress them on your children, no? Yun yung kumbaga yung parang mandate ni God, no, sa mga Israelites during their time, na ipasa ninyo sa mga anak ninyo yung mga commandments, no, na natutunan ninyo or natanggap ninyo mula kay Moses. And sabi dito, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. No? In short, lahat ng bagay na gagawin, no, ng pamilya, no, sa ina or sa ama at kanilang mga anak will have, you know, yung kumbaga godly discussion, no, yung makajos na mga gawain, no, sa kanilang tahanan. Ayan. Which, no, makikita natin na yung pananampalataya hindi po siya itinuturo ng mga magulang na parang school lamang, no? Pupunta yung anak sa school, ituro ng teachers, ng mga guro, at kumbaga titignan na ng mga teachers na dapat alam na ninyo, no? Pero yung pananampalataya, sabi dito, is not taught once, no? Hindi siya tinuturo ng isang araw lamang, no, isang buwan, no, or isang taon. Kundi sabi dito, it is lived daily, no? Kung ano yung nakikita ng ating mga anak, ano yung nakikita sa atin, yun yung matututunan nila at makikita nilang tama, no? Iisipin nilang tama, no? Kaya makikita ninyo, no, may mga times, no, na magugulat tayo. Bakit kaya kayang gawin ng isang tao yung masamang bagay? No? Bakit kaya may mga tao na akala nila tama yung ginagawa nila pag nananakit sila or may ginagawa silang masama? Dahil inaalaw yun, no, nung kanilang mga parents. No? Hindi sila kinokorek or hindi pinapakita na mali yung kanilang mga ginagawa. No? Kaya nga sabi dito, you may not see it today, but your prayers are shaping tomorrow. No? Na ano man yung ginagawa ng magulang, ano man yung ginagawa especially ng mga mothers, no, hindi man nila makita yung bunga pa, no, or yung resulta ng kanilang mga panalangin sa kanilang anak, eventually ay darating iyon, no. Parang kung titingnan po natin siya, no, parang nagtanim ka ng buto, no, nagtanim ka ng seed, no. Kumbaga pag tinanim mo yon, no, hindi naman siya kinabukasan may bunga, may parang sprout agad, no. Kumbaga una didiligan mo siya, no, didiligan mo, ilalagay mo sa arawan, no.
And yung tubo, no, yung unang pagtubo ng buto, hindi siya paangat, no? Yung halaman po, hindi po siya tumutubo paangat, no? Ang unang pagtubo ng mga halaman or puno ay pababa, no? Kumbaga magsiset muna siya ng ugat. No, ganun din yung mga anak, no, na tumitingin sa kanilang magulang. No, hindi nila agad outwardly, no, gagawin yung mga bagay na natututunan nila. No, kumbaga una, ipoproseso muna nila 'yon, no? Kung ginagawa 'to ng parents ko, baka tama ito, no? Tama siguro yung ginagawa nila. No, at 'yun ay mag-uugat sa kanilang puso, no, sa kanilang isip, no? At bago nila 'yon gawin, no, bago nila i-act yung mga bagay na ito. Kaya sabi dito, para siyang seed, no, na one day, no, bigla na lang siyang magkakaroon ng sprout. And that's how faith works, no, sa ating mga anak, no, na kailangan mag-ugat muna siya, no? Kumbaga matanim siya ng maayos sa ating mga anak. At eventually, no, huwag tayong mapagod as parents, manalangin, no? Kumbaga talaga ibabad sa Panginoon, no, yung ating mga anak, no? Hindi man natin makita agad yung resulta, pero darating ang araw, no, lalabas ang bunga ng ating mga panalangin. Yan. So kaya sabi nga po dito, ang matututunan din natin, no, doon sa sinabi about sa Proverbs and sa Deuteronomy, na what we model as adult, no, as a parent, as mothers, matters more than what we say, no? Na yung kinikilos natin bilang mas nakakatanda, no, especially our mothers, ay mas may bigat, no, sa mga salita. No, sometimes yung mga salita nga hindi na pinapakinggan ng mga bata, no, mas tinitignan na nila yung actions ng mga tao, no, sa kanilang paligid. And dito, siya sabi muli, no, yung kanina, na ang pananampalataya ay kumbaga mas kinukuha, no, kumbaga ini-imitate siya ng mga younger generation, not just, no, being learned, no, or natuturo sa kanila. Ayan. And sabi dito, yung consistency natin, no, as adults or kumbaga parents, no, yun yung nagbibigay ng foundation, no, sa faith ng ating mga anak. Ayan. So what we can do, no, doon sa mga points natin, no. Una, sabi dito, speak blessing over your children, no. Kumbaga feed them with things na dapat nilang malaman, no. Kumbaga pag nakakagawa sila ng alam nating ikakapapahamak nila, no, sabihin natin. No, minsan kasi ngayon, especially ngayon, no, ngayong generation, takot na yung parents na mag-correct, no, kesyo baka maging malayo yung loob, no, or baka hindi maging rebelde, something like that, no. Pero it should be balanced, no. Hindi tayo sobrang bait, hindi rin tayo sobrang higpit, no. Kailangan yung mga anak natin, alam pa rin nila, no, yung boundaries ng mga tamang gawain, no, at yung kung saan sila pwedeng mapahamak. Ayan. And then sabi dito, let them see your faith, no. Makita ng mga anak natin yung ating pananampalataya even sa mga oras na nag-i-struggle tayo, no. Kasi doon mas makikita ng mga anak natin na paano tayo kumakapit sa Panginoon, no, sa mga time na we're down, no. Kumbaga discouraged tayo, no, mas maganda ipakita sa mga anak natin how we prayed to God, no, paano tayo nananalangin sa Panginoon, no, na kumbaga ipakita sa kanila na wala tayong ibang mapupuntahan, no, sa mga panahon na hindi natin control yung mga bagay, kundi sa Panginoon lang, no. Kaya last nga dito sabi, when life is hard, show them how to trust God, no. Mas ipakita natin na kung paano tayo kumakapit sa Panginoon. Ayan. And dito sabi, yung pagiging isang ina o yung motherhood ay hindi lamang ngayon, no, ngayong Mother's Day, no, na dapat nating nire-recognize, no. It is about kung ano yung kanilang iniwan, no, ano yung kanilang
nagawa sa ating buhay. Kaya sabi dito, yung last natin is about how a godly mother builds an eternal legacy. Ayan. Kaya kung babalikan natin yung Proverbs chapter 31, ayan, chapter 31 verses 25 to 28, no, makikita natin dito yung reality, no, na yung verse, yung chapter na ito sa chapter 31, hindi po ito patungkol sa pagiging perpekto, no, na ina. Hindi siya sa pagiging perpekto na asawang babae, no? Hindi siya pagiging perpektong babae mismo, no? But if you will read entirely chapter 31, it talks about a faithful woman, no? A faithful woman, a faithful mother, no? A faithful wife sa kanilang tahanan, no? Kaya nga magugulat kayo nung pina-include ko rin, no, yung binasa kanina, no, patungkol saan, no, yung chapter 31. So kung babasahin niyo yung verse 1, sabi po doon, it is about the sayings of King Lemuel, no, isang hari na inilahad, no, yung katuruan ng kanyang mother, no. Sabi sayings of King Lemuel inspired by what his mother taught him, no. No, na isang hari, no, na kumbaga instead of recording himself, no, yung mga achievements niya, yung mga kaya niyang gawin, mga conquest niya, yung mga natalo niyang mga kalaban, si King Lemuel, ang iniwan niya doon sa Proverbs sa about sa book ng karunungan ay yung karunungan ng kanyang mother, no? Yung legacy ng kanyang mother, no? Hindi ng kanyang sarili, kundi ng kanyang ina. Kaya makikita natin dito, no, na yung legacy na nakikreate ng isang ina, no, ay kinikilala ng ating Panginoon, no. Kaya kung makikita natin, sabi po dito, a godly mother's legacy is not built in one big moment, no. Hindi siya parang isang time lang nagagawa ng mga ina sa ating buhay. But makikita natin yung legacy ng ating mga ina o yung kanilang panghabang buhay, no, na pamana sa atin mula sa mga pang-araw-araw nilang sakripisyo, no. Maybe nung mga bata tayo, sila yung babad sa trabaho, no. Mas binibigay yung chance na kumain, no, instead na sila yung kakain, no, sa atin pa nila ibibigay. And sila yung mga tao, no, sila yung mas bumababad sa panalangin sa atin, no. Kaya nga even sa church natin, no, pag titingnan niyo attendance ng mga prayer meetings, no, ang talagang maraming attendance yung mga kumbaga prayer meetings ng mga nanay, no, na kung tama yung naririnig ko, no, ay lumalagpas pa kayo ng ilang oras, no, sa inyong panalingan. And even after our service, sila yung pinakamatagal na nagpi-pray dito, yung mga mothers, no. Ganon yung legacy, ganon yung impact ng mga mothers sa ating iglesia, no, sa ating pananampalataya. And lastly, no, ano pa yung nagagawa ng mga ina, no, yung legacy ng mga ina, yun ay yung mga acts of love, no, na hindi natin nakikita, no, like kung sino sa tingin ninyo yung naglilinis ng ating church, no, every weekend, no, sino yung nagpe-prepare ng food, sino yung nag-aayos ng mga plate, mga plato na ginagamit natin, no, all those things hindi natin alam, no, maybe hindi natin iniisip, no, kung paano nangyari yung mga bagay na yon, pero lahat po ng iyon ay gawa ng mga mothers po na narito sa atin, no. Kaya kung pupuntahan natin yung Isaiah chapter 66, no, ganun na lang din ikinumpara ng Panginoon yung kanyang pag-ibig, no, sa kung paano umiibig ang mga ina. Nandiyan na ba? Sige, next. Yan. So sa Isaiah chapter 66, no, verse 13, kung pupuntahan po natin, let's open our Bible doon. Sabi po doon, as a mother
comforts her child, so I will comfort you. No, God compares His love to a mother's love. No, at ganun makapangyarihan, no, yung pag-ibig ng isang ina. No, tulad na lamang kung paano rin naging ina si Maria, no, kay Jesus. No, maybe hindi natin masyadong alam yung story ni Mary, no, doon sa Bible. Kasi parang after nung birth of Christ, no, hindi na natin alam ano yung nangyari kay Mary. No, pero knowing the life of Christ, the life of Jesus, no, yun din yung reflection ng kung paano naging ina si Maria kay Jesus. No, nandoon yung time na hindi alam ni Mary kung ano yung mangyayari sa kanya. No? Kasi nung nilukuban siya ng banal na spirito para magdalang tao para kay Jesus, no? At yun yung time, no, na kumbaga ano sila betrothed sila ni Joseph, no? Kumbaga magpapakasal na sila tapos bigla siyang nabuntis, di ba? So nandun yung uncertainty, no? Ano yung paano yung pagtanggap sa kanya ng mga tao sa kanyang paligid. And nandun din yung time, no, na kumbaga nagtiis si Mary, no, sa mga sakit, no, sa pain na nung time na hindi sila tinatanggap, no, nung siya ay manganganak, no, kaya napunta sila sa Bethlehem, no, para sa sabsaban para ipanganak si Jesus dahil walang space walang nag-o-offer sa kanila ng lugar, no. All those things, no, ay dinala ni Mary just to ensure, no, na safe ang ating Panginoon, no, nung siya ay nagdadalang tao. And lastly, the most painful part, no, ng pagiging ina ni Mary ay nung ipinako sa krus si Jesus, no. Kung tayo po ay isang magulang, no, miski nga siguro makagat ng lamok yung anak mo, no, ay kumbaga ayaw mong mangyari sa anak mo. What more, no, na siya ay nilalatigo, no, pinapabuhat ng mabigat na krus at pinapalakad, no, dala-dala yung mabigat na bagay habang siya ay sugatan, no, at naghihingalo. Ganon yung pain, no, na tiniis ni Maria sa pagiging ina para kay Jesus, no. And yet, sabi dito, siya ay nanatiling nananampalataya sa Panginoon. At dahil sa kanyang obedience, no, ay na-experience natin, no, yung buhay ni Jesus, no, na-experience natin yung pagdating ni Jesus sa ating mundo. Kaya makita natin dun sa example na ito ni Maria na yung kalakasan ng mga magulang ay nagmumula sa Panginoon. No, yung kanilang kalakasan, yung kanilang endurance, no, na anumang mangyari, no, anuman yung kaya nilang tiisin para sa safety ng kanilang anak, no, sa welfare ng kanilang anak ay nagmumula sa Panginoon. At dito makikita rin natin na yung mga sakripisyo na ginagawa ng ating mga magulang ay nakikita ng Panginoon. No, sabi nga hindi ito nakakalagpas sa kanyang paningin. And lastly, no, yung truth na makikita natin dito sa last point natin ay ang impluwensya ng mga ina ay eternal. No, yung kanilang nagagawa ay panghabang buhay. Ayan. So, before we conclude, no, sabi nga dito, let again, no, speak life to our children, no, sa kanilang buhay, no, yung mga gusto nating magandang bagay, no, na ma-receive ng ating mga anak, no, and sabi nga dito, show grace and not just correction, no, sa ating mga anak. Na maybe may mga parents kasi na puro correction lang yung nakikita, no, sa kanilang mga anak. Pero sabi nga dito, show grace, no, it's a balance ng yung love, no, at yung pagiging kumbaga disciplinarian natin as a parent. And lastly, sabi dito, pagkatiwala natin sa Panginoon yung mga bagay na hindi natin control. Yung mga bagay na maybe kailangan part ng kanilang paglaki, no, hindi natin kayang kontrolin,
But here, no, sabi, ang Panginoon ang may control ng mga bagay na ito. Ayan. Ayan. Kaya last po, no, bago tayo mag-conclude, iwan ko po itong statement dito na your work may feel unseen, no, as a mother, as mga ina, but it is never unnoticed by God. No, lahat ng ito nakikita ng Panginoon. No, and God already reward you sa mga sacrifices po ninyo, sa pagmamahal ninyo sa mga inyong mga anak. No, and to conclude, no, let us remember today, no, and not just today, no, alalahanin natin starting today that motherhood is a divine calling. No, ito ay pagtawag sa kanila ng Panginoon. At ang pananampalataya ng isang ina ay humuhubog ng generations, no, hindi lamang ng kanilang anak kundi yung maiging apo nila, no, at hanggang sa ano yung saling lahi na meron ang kanilang buhay. And lastly, no, their legacy lasts forever. No, yung nagagawa ng isang ina ay hindi basta-basta nabubura or nawawala sa kanilang family. Ayan. Kaya, no, to leave you this encouragement, no, sabi dito, one day the prayers you prayed, the love you gave, the sacrifices you made will be seen clearly. No, makita yan, no, not just this Mother's Day, no, kundi sa pang-araw-araw, no, nakasama ninyo ang inyong mga anak. Tulad ng sinabi, no, doon sa chapter 31, verse 31, no, chapter 31 verse 31 ng Proverbs. So sabi doon, give her the product of her hand and let her work praise her in the gates. No, na yung mga naging sacrifices ninyo para sa inyong pamilya ay pararangalan ng Panginoon yan, no, kikilalanin yan kikilalanin yan someday sa inyong buhay. Ayan, so yun lamang po, no, tayo po'y manalangin. Thank you, Lord, for this day, Panginoon, na tunay nga, Lord, we are thankful for the life of mothers we have, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. And I pray, Panginoon, na yung kanilang mga sakripisyo, Lord God, yung kanilang expressions of love, Panginoon, be it in a form of discipline, Panginoon, or in a form of love, but Lord, lahat ng ito ay bagay, Panginoon, na ipinagkatiwala nyo sa kanila, Lord God. Lord, gamitin ninyo, Lord God, ang buhay ng mga ina na ito, Panginoon, upang lalo pang mahubog ang aming iglesia, Panginoon, Lord God. And Lord, patuloy nyo silang palakasin, Panginoon, at ilayo sa anumang karamdaman, Lord. And Lord, we entrusted you their life, Panginoon, and let your name be glorified, Panginoon, sa lahat ng gawa, Lord God, at bunga ng mga gawain ng mga mother na meron kami, Panginoon. All glory belongs to you. This we ask in Jesus' name. Amen. Happy Father's Day po ulit. Thank you po. Ayan, so dadako naman po tayo sa ating pagbibigay. So, naalala ko lang yung ni Josh, ni Brother Joshua kanina. Ano nga yun, yung last na quote. You may feel unseen, no? Pero hindi tayo talagang lilimutan ng Panginoon. Nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Hindi lang bilang sa mga nanay, bilang sa lahat sa atin. So, katulad po sa pagbibigay, nakikita po talaga ng Panginoon yung ating willingness and yung
reflection ng ating pagmamahal sa Kanya by giving back our offering. So, manalangin po tayo. So, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa privilege, Panginoon, na maging ina, Panginoon, Lord God. Salamat sa pagtitiwala mo, Panginoon, Lord God, sa amin, ng mga katulad kong ina ng tahanan. At sa mga babae, Panginoon, Lord God, na tumatayong ina, Panginoon, sa buhay ng mga tao na binigay mo sa kanila, Panginoon. Lord, we pray sa araw na to, Panginoon, that you give us the heart, Panginoon, Lord God, na willing, Panginoon, Lord God, na joyful, Panginoon, and cheerful sa pagbibigay sa iyo, na pagbabalik ng pagpapala mo, Panginoon, Lord God. And we also pray, Panginoon, that these offerings, Panginoon, ay gamitin mo pa ng doble, Panginoon, Lord God, para sa iyong gawain, Panginoon, Lord God, to reach out, Panginoon, sa iba pa naming mga kapatid, Panginoon, Lord God, and sa iyong mga gawain, Panginoon. We praise you and we give back all the glory, Panginoon, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. And it will come back to you. Break that sugar, press down, shake it together and run it over again. And it will come back to you when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Great measure, press down, shake it together and running over again. And it will come back to you when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Great measure, press down, shake it together, run it over again. And it will come back to you when you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise God! Praise the Lord. Hallelujah. So, ang lahat po ba ay pinagpala? Amen. So, tayo po ay ngayon ay nasa second to the last part ng ating service po sa umaga. Second to the last kasi we have a special celebration. Diba? So, we have our special celebration, simple but special celebration para sa ating mga ina. So, kaway-kaway naman ang ating mga mothers. So, siguro yung mga mothers po dyan, tayo po kayo. Tayo po, para naman makita naman natin, talagang pinaghandaan po ng mga mothers. At palakpakan naman po natin ang ating mga mothers. So, batiin natin sila sabay-sabay ng Happy Mother's Day! Okay, so sige po, thank you po nga mga mommies. So, mamaya po, meron pong aakyat dito. So, yan. So, Happy Mother's Day po sa mga mami. So, tayo po ay makinig ng ating mga announcements. So, magsiupo po ang lahat. Okay, kumalma po muna. Okay, ang announcement po natin, number 1 po ay si Word of the Week. Tuwing Lunes po yan. 6:00 po ng umaga. Okay po, so wag po nating i-miss yan sa Facebook. Si Pastor Ayo po ay nagla-live ng 6 a.m. So kahit saan po siyang dako ng mundo, 6 a.m. po ha. So abang-abang po. I-check po natin ang attendance. So then po, wag po nating i-miss to dahil maganda pong simulan natin ang linggo ng ng word ng Panginoon. Okay, so Monday po yan. So sa gabi naman po, wag po natin kalimutan ng Monday online Bible study po natin ng 8 p.m. via Zoom. Okay, so sino po dito yung nakaka-attend? Ayan, amen. Yung mga hindi po,
mag-join po kayo sa amin kasi ano yan, marami po tayong matututunan. Next po is Wednesday Bible Study po with Pastor Ayo. Every Wednesday po sa Facebook din po, sa page po ng Halmi, 7 p.m. po ang start, yung worship, and then po follow po yung message po, yung Bible study po ni Pastor Ayo. Next po, wag po natin kalimutan ng ating mga prayer meetings. So, meron po tayong mga prayer meetings. Make sure po na involved po kayo, kasama na po kayo sa mga prayer groups. Meron po tayong youth, YP, men, and women. Okay po? So, pag wala pa po kayo dun sa mga prayer groups, i-tap nyo lang po ang kahit sino po, si Sister Kat, si Sister Jamie, sila po yung mga prayer leaders po ng group. Okay po? And then, yan, Easter Retreat 2027! Okay, sino mo excited? Parang yung excitement yung mga 2% ba lang. Okay, so we are looking forward, no, sa Easter Retreat 2027 kasi sobrang blessed po. Sino dito na blessed nung 2026 na Easter Retreat? Diba? Sobrang it's an encounter. Okay, so, this next year po, let us look forward, pray, prepare, and pay. Very good. Kabisado nyo na. Okay. Next po, meron po tayong DVBS sa May 25 to 27. Ano po ang DVBS? So, ito po ay para po sa mga bata. Okay. Meron pong Daily Vacation Bible School. So, ihahabol po namin yan kasi kahit pasukan na, so bago magpasukan, kailangan makapag-DVBS. So, we invite yung mga mommies po nandito, yung mga anak nyo po, nais po namin silang makasama sa DVBS. Okay? And of course, Family Day! Okay. Ayan. So, syempre, meron din tayong Family Day. Ito pong Family Day po natin, naka-date siya ng May 31. Pero we are still, we are still looking, or parang pa siya, nire-repaso pa. So, I hope that we have to look forward itong Family Day natin. Tama po ba? So, syempre gusto naman natin makapag-swimming. Yes. And lahat sana maka-join sa Family Day natin. And more details po niyan sa mga susunod na araw. Okay, and yung evangelism and follow-up po natin, wag po natin kakalimutan ang ating vision, mission, ang ating commitment sa pagpatuloy na mag-evangelize at mag-follow-up. Okay, so I pray po na it will be our daily commitment sa Panginoon na patuloy tayong magbahagi, mag-share ng word para mas lalong maraming tao ang makakilala sa Panginoon kay Jesus Christ. Amen po. Amen. So, yan naman po ang ating mga announcements. Meron po ba akong nakalimutan? Wala na. Okay, so, let us... Okay, so may we call on... So, let's close in prayer po. Sige po, tayo po tayo. Lord, salamat po sa umagang ito. Lord, thank you for giving us wonderful time together with our mothers, oh God. Thank you for speaking to us through our brother Josh, oh God. Lord, I pray that truly these words that we hear, Lord, they will flourish in our hearts, oh God. Thank you so much, Lord. Continue to bless our mothers, oh God, this time. And Father, I pray that truly you will bless them specifically this day, oh God, whatever their hearts desire, oh God. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. So let's share po yung let's share the grace of the Lord. The Lord Jesus Christ. Sige po, tuloy. The Holy Spirit be with us all. Surely, the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen! So praise the Lord! So stay lang po tayo. Alam ko meron pa po tayong programs para po sa ating mga mothers.
Ayan. Praise the Lord po. Hallelujah. And also to our brethren po na naka-tune in online. We thank you for joining us pa sa ating pong service. Ikakat na po natin ang ating live dahil tayo po ay magkakaroon ng intimate